Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa linggo ng umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 10. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin tayong mailalabas na anuman. Ngunit, kung tayo may pagkain at damit, masiyahay na tayo sa mga ito. Maaring ilarawan ang pagsusugal sa baka sakali na paramihin ang pera sa hindi pangkaraniwang paraan. Hindi direktang hinahatulan ng Biblia ang pagsusugal, pagpusta at iba pa. Gayunman, minibigyang babala tayo ng Biblia na umiwas sa pag-ibig sa salapi. Hinikayat din tayo ng kasulatan na iwasan ang mga pagtatangkang yumaman sa madaling paraan. Ang pagsusugal ay kadalasang nakaugnay sa pag-ibig sa salapi at hindi may pagkakailang maraming tao ang natutukso nito dahil sa pangako ng madali at mabilis na pagyaman o pagkamal ng salapi. Ano ba ang mali sa pagsusugal? Ang pagsusugal ay isang mahirap na isyu. Kung ginagawa ito ng paminsan-minsan, hindi regular o kung may okasyon lamang, masasabing ito'y pagsasayang ng pera. Subalit hindi nangangahulugang ito'y isang kasamaan. Ang mga ito ay nagsasayang ng pera sa anumang uri ng aktibidad. Ang pagsusugal ay hindi maituturing na mas matinding pagsasayang ng pera kumpara sa palagiang panunood ng sini, pagkain ng mga hindi naman kinakailangang pagkain, o pagbili ng walang anumang silbing bagay. Ang katotohanang naaksaya naman ng pera sa anumang bagay ay hindi nagbibigay katuwiran sa pagsusugal. Ang pera ay hindi dapat aksayahin. Ang sobrang pera ay dapat iniimpok para sa mga darating na mga pangangailangan o di kaya ibigay dapat sa gawain ng Panginoon at hindi dapat sayangin sa pagsusugal. Pagsusugal, habang hindi naman lubusang binanggit ng Biblia ang pagsusugal, binanggit naman nito ang laro ng swerte o kapalaran. Bilang halimbawa, ginagamit sa aklat ng Levitiko ang larong palabunutan sa pagpili ng hayop na panghandog. Gumamit rin si Jose ng palabunutan para malaman ang pagtatalaga ng lupa sa ilang mga tribo. Gumamit rin ng palabunutan si Nehemias para malaman kung sino ang titira sa loob ng bakod ng Jerusalem at sino ang hindi. Ang mga apostol ay gumamit rin ng palabunutan para malaman kung sino ang ipapalit kay Judas. Sinabi sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 33, isinigawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan. Hindi makikita sa Biblia ang pagsusugal o laro ng kapalaran na ginagamit bilang pang-aliw o ipinakilalang katanggap-tanggap na gawain ng mga sumusunod sa Diyos. Bahay pasugalan at laro ng sugal. Ginagamit lahat ng mga bahay pasugalan ang iyong mga estratehiya upang mahikayat ang isang taong mahilig magsugal na
baka sakali o itaya ang lahat ng kanyang pera. Madalas nag-aalok pa sila ng hindi masyadong mahal na inumin at kung minsan libre pa ito, na nagresulta naman sa pagkalasing at dahil dito hindi na nakakapag-isip ng matuwid ang taong sangkot at hindi na rin ito nakagawa ng matinong desisyon. Ang lahat ng mga bagay sa bahay ni pasugalan ay ginawa para humakot ng maraming pera at hindi para magbigay. Maliban na lang sa panandalian at walang kabuluhang kasiyahan. Ipinakikita naman ng mga laro ng sugal na paraan ito para suportahan ang mga programang pangsosyal at edukasyon. Gayunman, ayon sa mga pag-aaral, nakikita ang kadalasang nakikibahagi sa larong ito ang mga taong may kakayahang pumili o bumili ng tiket para sa larong sugal. Ang pang-akit na yumaman na sa mabilis at madaling paraan ay isang tukso na napakahirap mahindian para sa mga taong desperado na. Napakaliit ng pagkakataong manalo na nagiging resulta naman sa pagkasira ng buhay ng maraming tao. Bakit ang pera mula sa sugal ay hindi nakalulugod sa Diyos? Maraming tao ang nagsasabing tumataya sila sa sugal o sumusugal lamang sila upang maibigay nila ang pera sa simbahan o gugulin ang pera sa isang bagay na may magandang hangarin. Maaaring ito ay magandang motibo, pero ang katotohanan, kakaunti lamang ang gumagamit ng perang napatalunan sa sugal para sa makadiyos na layunin. Ipinakikita ng pag-aaral na karamihan sa mga nananalo sa larong sugal ay nasa mas mahirap na mga sitwasyon. Ilang taong matapos nilang mapanalunan ang malaking halaga mula sa sugal. Kakaunti kung mayroon man, ang tapat na ibinigay ang pera para sa magandang hangarin, hindi kailangan ng Diyos ng pera para tustusan ang kanyang misyon sa mundo. Sinasabi sa Kawikaan 13, talatang 11, ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpala. Ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang magbibigay at tutugon sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamagitan ng tapat na paraan. Malulugod ba ang Diyos sa perang ibinigay na mula sa droga o perang ninakaw mula sa bangko? Hindi. Hindi rin nangangailangan o nagnanais ang Diyos sa perang ninakaw mula sa mga mahirap sa pamagitan ng sugal. Sinasabi sa atin na sa unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 10, ang pagmamahal sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Idinideklara rin sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 5, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pabayaan man. Sinasabi rin sa Mateo Kapitulo 6, talatang 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ipinagkatiwala sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan sa aming pagtulog na kami ay iyong iniingatan.
Salamat sa bagong araw na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa muli mong pagising sa amin, Panginoon. Patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin at pagalingin upang sila ay magkaroon ng kagalingan at ibalik mo sa kanila ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila iyong ingatan sa laot ng karagatan. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay patuloy na nagsaka upang may makain ang bawat tao dito sa mundo, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Dalangin namin na bigyan mo ng karunungan ang aming mga leaders ng aming bansa tungkol sa pagsasaka, Panginoon, upang hindi na kami mag-angkat ng mga bigas doon sa ibang bansa, bagkus kami na ang magpo-produce ng maraming bigas dito sa Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, ang mga tao, kapatid naming naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Patuloy mo silang ingatan, naway makasumpong sila ng magandang trabaho upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng mga hanap buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.